Puwede ko bang kasuhan ang kabit lang? Tahimik na ang asawa ko at maayos na ang pamilya namin. Nagbago na rin siya, pero nanggugulo pa rin ang kabit. Anong kaso ang pwedeng isamba sa kabit nang hindi nadadamay ang asawa ko? Yan po ang katanungan ni Wendy, Attorney Noel Valerio. Kasi Yes, naman yung asawa oo, niya, naku. nako, nag-create pa ng gulo. Sige, attorney. Yes, ang tapang-tapang naman ng kabit na yun. Biruhin mo okay na Yes. sila. Baka naman in love pa rin. Anyway, masama yung may in love sa isang, sa isang may asawa na. Maraming kaso na pwedeng i-file ho dyan. Pwedeng file ng unjust fixation, pwedeng file ng libel kung mayroong mga nakakasira ng pagkatao, ng reputasyon, honor, pwede rin mag-file. And then damages. Doon sa mga pinagagawa niya, depende ho sa mga salita, depende sa messages, depende kung paano siya manira. So, yung tatlong kaso na na sinabi ko kanina, yun po, dalawang criminal cases and then isang civil damages. So po pwede ho yun na i-file doon sa kabit na nanggugulo. Ang pinakamagandang gawin siguro ni ma'am yung tumawag, si kabit isabit na lang niya para mahirap na mahirap na magkaso. Pero attorney, Miss Jackie, Attorney Noel, we're looking for remedy. Apart from the legal, parang may naisip ako. Kasi yung lalaki kasi, he created all this, di ba, Miss Jackie? Para makatulong siya sa asawa niya na maayos na yung iniisip, di ba po, hindi na sila magulo. Bakit hindi niya kausapan once and for all yung babae? You stop this, ganito na. Parang, I don't know, kung kaya pang kausapin or what, then that baka naman pwede pa. Ano po, kung sakasakali, bago humantong dito sa legal na aksyon, attorney. Tama po yan. Alam niyo, Sis Annie, ito yung Sis Jackie, ito yung realidad, no? Ako, kasi may mga kaso kasi akong hawak na ganyan. Yes. Karamihan ho dyan, kaya naman nanggugulo pa rin. Kasi ibig sabihin, yung lalaki, hindi pinapaalam sa asawa niya, nakikipag-communicate pa ho yan. Nako, Meron pa kayo siguro kasi. silang ginagawa. Kasi, maaring hindi maglalakas ng loob yung kabit kapag halimbawa ho, totally inalis na rin sa memorya, inalis na rin sa cellphone, inalis na rin sa pag-iisip ng lalaki yung kabit. Kasi kung halimbawa, baka naman siguro binibiro-biro niya pag wala yung asawa ko, pwede bang ikaw naman na magpaligaya sa akin? Sigurado ho yan, manggugulo pa rin yung kabit. Iisipin niya, siyempre, mahal pa rin ako. So, kahit na naghiwalay na kami, ibig sabihin, ako pa rin ang hinahanap. So, malamang ho yan, yung lalaki ho, nakikipag-communicate ho yan. So, ibig sabihin, attorney, mayroon pa ditong ibig sabihin, hindi nagtatapat yung lalaki, ha? Doon sa asawa niya, baka siguro, talagang mahal na yung asawa niya. Pero tingnan yung maigi, ha? Kung nagtatapat sa yung asawa mo, hindi. Batay dito sa pinapaliwanag ni attorney, tingnan mong maigi, pigain mo ng gusto kung nagtatapat siya. Kasi kung hindi siya nagtatapat, ito talaga ang mangyayari. Ibig sabihin, dishonest pa yung lalaki, nag-create pa ng gulo. Tama na po yun. Pag natuklasan nyo na gano'n ang ginagawa, talaga, yung remedy nito ay mukhang hindi maganda, hahantong at hahantong. Sa isang kasuhan, di ba, attorney? Ayan. Opo. Kasi ang magiging nakakahiya din dyan kasi yung lalaki kung halimbawa kung totoong hindi na niya pinapansin yon, magiging kakahiya yung lalaki. Kasi bakit? Dahil bakit ganun continuous pa rin yung babae na nang-aasar? Ibig sabihin, meron siyang pinanghahawakan pa rin na papeles o pagmamahal o pagtingin o kaya kompromiso ng lalaki kaya nagkagana. Yan po sa akin, tingin ko, sa dami ng hawak kong ganyan mga kaso, yan po yung realidad.
Kasi hindi ho po pwedeng sasabihin nung asawang lalaki, wala na ho kami. Pero bakit pa rin nagpupumilit o kaya nag-aasar o kaya nagtatanong o kaya nakikipag-communicate pa rin yung babae. So, sobrang walang hiya naman siguro yung babae kapag halimbawa nakikipag-communicate sa isang tao na hindi na siya pinapansin. So, yung attorney, 'di ba, sa Bible dapat isa lang, dapat magtatapat, Yes, opo. ano po, 'yan, ano po, yung ating panawagan Tama doon. po Kasi yan. para Opo, doon sa opo. babae, hirap din yung kalooban niya pagka ganon.